Kung ayaw mong hindi ko galawin ang kapatid mo, pumayag ka sa gusto ko. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Tin. Nangarap akong maging isang nurse. Nakatira kami ng aking pamilya sa sementeryo. Lumaki kaming walang takot sa mga patay. Sila ang aming mga kapitbahay. Mahirap ang aming buhay. 5 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Walang maayos na trabaho ang aking mga magulang. Ang aming ina ay adik sa sugal. Ang kinikita niya sa paglalaba ay pinangpupusta niya lamang ito. Kaya naman kapag talo ay ilang araw kaming nagugutom. Mas importante kay mama na may maiuwing pagkain para kay papa kaysa mapakain kaming mga anak niya. Takot siya kay papa. Lalo na kapag natatalo siya sa laro dahil bubugbugin siya nito. Hindi lang si mama ang sinasaktan ni papa dahil maging kami ng aking mga kapatid ay nakararanas nito. Sa hirap ng aming buhay ay nagagawa pa ng aking mga magulang na mag-anak ng mag-anak. Usap-usapan din sa amin noon na may mga nauna pa daw kaming mga kapatid at sumunod sa akin na pinamigay o kaya naman ay binibenta ni mama. Minsan nga sa hirap ng buhay, pinangarap ko na lang din na sana hindi na lang ako pinanganak o kaya naman sana ako na lang ang pinamigay o binenta dahil baka naging mas maayos pa siguro ang naging buhay ko kaysa lumaki kami sa bahay na magulo. Lahat kaming magkakapatid ay mga babae. Dahil ako ang panganay at naunang nagdalaga, ay napapansin ko ang malikot na kamay ni Papa. Napansin ko ito nang minsang nagpanggap siyang hindi sinasadyang mahawakan ang aking palikuran. Ilang beses din siya nagtangkang gahasain ako. Madami siyang ginagawa sa akin na pambabastos. At nakikita yon ni mama. Ngunit tahimik lang siya. Kapag sinusumbatan ko ang aking ama sa ginagawa niya at pinagtatanggol ang aking mga kapatid, ay inilalabas niya ang malaking baseball bat na napulot niya sa basurahan. At ito ang ginagamit niyang pamalo sa ulo, tiyan, likod at maging sa aking mga paa. Ilang beses akong muntikang mamatay sa pagmamalupit ng walang kwenta naming ama. Naabutan ko din minsan ang kahalayang ginagawa niya sa aking bunsong kapatid at sobra akong nagalit sa kanya. Mas nagalit ako ng ganitong ganito ang lumabas mula sa kanyang bibig. Kung ayaw mong hindi ko galawin ang kapatid mo, pumayag ka sa gusto ko. Mula noon ay binantayan ko na ang mga kapatid ko at isinakripisyo ko ang katawan ko. Diring-diri ako sa aking katawan. Halos araw-araw na ginagawa sa akin ito ng sarili kong ama. Hindi lang yon. Kapag lasing ito ay palagi akong kinakaladkad at nilulunod niya ako sa batya na punong-puno ng tubig. Kapag wala na akong lakas, tsaka niya lang ako binibitawan at ako naman mapapahiga na lang sa saig. Hinihiling sa Diyos na sana kunin niya na lang ang buhay ko. Ayaw ko nang mabuhay pa. Gusto ko na noon lumayas. Ngunit ilang beses ako nag-alangan dahil sa mga kapatid ko. Ano na lang ang mangyayari sa kanila kapag wala na ako? Ngunit hindi pwedeng habang buhay na lang kaming ganito.
Kung hindi ako aalis, hindi matatapos ang pagdurusang ito. Baka kung hindi ako umalis, baka mapatay ko pa ang aking ama. Walang hustisya sa aming mahihirap. Walang pakialam sa amin ang gobyerno o kaya naman ay ang mga pulis. Ibinabalik at ibinabalik pa rin kami sa aming bahay kahit na nakikita na nila ang mga pasa sa aming katawan. 2 beses na akong nagsumbong nun sa pulis, ngunit walang nangyari. Wala kaming mahingan ng tulong. Wala akong kakampi. Kanino ako magsusumbong kung ang kapamilya ko ang nagmamaltrato o umaabuso sa amin? Hindi ko nakayanan ang pagmamaltrato nila sa amin. Kaya naman nagsumikap akong makahanap ng trabaho upang kahit papano ay may maipon at makain kami ng mga kapatid ko. Gusto ko din na kapag may trabaho na ako ay lalayasan namin sila mama at si papa. Natatakot ako para sa mga kapatid ko dahil baka kapag wala ako ay may gagawin si papa. Iba't ibang trabaho ang pinasok ko. Naging tendera ako sa palengke, tagahugas ng karinderya, laba at linis ng bahay. Tiniis ko ang lahat ng iyon at tuwing umaalis ako ay sinasabi ko kila mama na pumapasok ako sa eskwela kahit na hindi naman. Ayaw ko kasi na malaman nila na nagtatrabaho ako dahil alam kong kukunin nila ang pera sa akin. Kapag nakakaalis na silang pareho sa bahay, tsaka lang kami kumakain ng mga kapatid ko. 1 taon ding naging ganito ang buhay namin. Kakaunti pa lang ang aking naiipon na pera. Kaya naman napag-isipan kong lumayo na lang sana muna sa amin. Ilang beses ko itong pinag-isipan. Dahil nga hanggat maaari, ay ayaw kong maiwan ang aking mga kapatid. Ngunit habang buhay magiging ganito ang buhay namin kung hindi ako gagawa ng paraan. Pinagplanuhan kong mabuti ang pagtakas ko sa bahay dahil tinangka ko na din kasi dati na lumayas. Ngunit nahuli ako ni Papa. Nakulong ako ng ilang linggo at binugbog. Gabi nang isinagawa ko ang aking plano at 2 pares lang ng damit ang dala ko. Dahil ayaw kong magdala ng marami, baka magising ang aming ama at ina. Bago pa man ako umalis ay binilin ko ang aking mga kapatid na kapag nakahanap ako ng maayos na trabaho ay kukunin ko sila sa aming mga magulang. Madilim na noon. Dala ko noon ay lighter lang na may flashlight. Ito ang gamit ko. At nakayuko ako dahil baka makilala ako ng mga tambay sa labas at baka magsumbong pa kila Papa. Binibilisan ko ang aking lakad nang may lumapit sa akin. Sa boses ay parang ito ang kaibigan ni Papa na si Arnold. Tin, ikaw ba yan? Saan ka pupunta? Gabing-gabi na. Sambit nito ngunit nanatili pa rin akong nakayuko at hindi ako sumasagot. Ramdam ko noon na papalapit na siya sa akin at akmang tatanggalin ni Arnold ang takip ko sa ulo ay biglang may umakbay sa akin na hindi ko kilala kung sino. Uy, Kambal, nandito ka lang pala. Bilisan mo. Kanina pa naghihintay sila nanay. Sabi nito at ako naman ay tumangulang pero nakayuko pa rin ako. Noong alam kong malayo na kami sa amin ay nilingon ko siya at tinanong kung sino siya. Nakatakip din kasi siya ng mukha kagaya ko. Dali-dali naman niyang tinanggal ang takip mula sa kanyang mukha at nagulat ako. Magkamukhang magkamukha kami. Parang pinagbiyak na bunga. Takang-taka ako noon
At alam kong kitang-kita yun sa aking mukha. At mabilis naman itong ngumiti bago nagsalita. "Kamusta, kambal?" tanong niya. Kambal? Nagtatakang tanong ko dahil hindi ko alam na meron pala akong kakambal. Doon ko na lang nalaman na totoo pala ang mga tsismis na madaming mga anak si mama na pinamigay at ibinenta niya. Nagkwento sa akin ng aking kakambal na ibinenta daw siya noon ni mama sa isang matanda na nagngangalang Aling Imelda. Taga Cebu City ito, isang matandang dalaga. Namatay na daw ito at bago pa ito mamatay ay ibinigay ang address at ang luma naming litrato. Magkakambal nga kami at hinanap niya daw talaga ako. Ang pangalan pala niya ay Chris. At nakakatuwa nga dahil kapag pagdudugtungin ng aming pangalan ay magiging Christine. Dito ko na rin naikwento ang madilim na sinapit ko mula sa aming mga magulang at kita ko ang galit sa mukha niya. Sinabi ko rin na kailangan kong makuha ang aming mga kapatid, ngunit hindi ko alam kung paano. Dahil malaking tao ang aming papa, hindi kaya ng lakas ko na pwersahin kunin ang aming mga kapatid. Balak kong maghanap ng trabaho at makaipon ng pera. Dahil kapag may pera ka, ay madaming tutulong sa iyo. Ang kinakatakutan ko lang ay kung maaabutan ko pa bang buhay ang aking mga kapatid. Lalo na ngayong wala ako sa bahay at lumayas ako, baka mas lalo silang pag-iinitan. Nagmamakaawa ako sa iyo, kambal. Baka pwede mo akong matulungan na makuha sila, lalo-lalo na sa madaling panahon. Pagmamakaawa ko. Huminga siya ng malalim bago ito sumagot sa akin.